Welcome to Donmar TV News Channel. Napansin ko lamang po, I think everybody will agree with me that we live in a very precarious times. Precarious times need extraordinary measures. I'd like to know from the DFA, or the DOH and FDA, whether the rules can be flexible. We are not living in an ideal time. Napakahirap po ng kalagayan natin, Director Domingo. Halimbawa po, yung nag-a-apply si Dr. Landrito ng kanyang LTO, if the ideal time frame for the approval of the LTO is 2 months, will it be a crime for FDA to at least consider it to be completed in 2 weeks' time, considering the emergency nature of the time that we are in? Mr. Chair, basta naman po COVID-related, we can be flexible and we promise naman to be quick about it. Kaya po, meron tayo talaga mga special pathway basta po COVID-19 related, katulad po ng EUA, ng mga emergency use medicine. Basta naman po alam namin na yung application is COVID-19. I think that's one thing naman po that I can assure the Chair and our Congressmen that applications will be treated with haste and will be treated fairly. Salamat po kasi kanina, walang galang na po sa inyo. Talagang very stiff and rigid po yung mga sagot kanina. Parang kinakailangan kung 2 months yon, kailangan nating i-honor ang 3 months o 2 months. Ang sitwasyon nga natin po peligroso na. Kaya kung po pwedeng, kung magawa nga natin as soon as possible, maybe shorter than 2 weeks, mas maganda po siguro yon sapagkat ang pinag-uusapan natin ngayon ay buhay. Pero kanina nakalulungkot, Director Eric, dahil nung sabihin ni Dr. Landrito na nag-apply na siya at isinangguni mo kay doon sa isang assistant mo, ang sabi niya kanina, titingnan pa lang niya. Ibig sabihin, February pa pala niyang na-submit yung kanyang application. Titingnan pa lamang nung, I forgot the name, parang Lagunsay yata yung sinabi mo kanina. Si Director Sirunay po, kasi po Mr. Chair, napakarami po naming application ng LTO. Hindi naman po namin alam kung alin yung kanyang application. We don't even know the name of the company. Kaya po talagang pag LTO po kasi hindi naman nakalagay pa kung anong produkto siguro yung gagawin niya o kung para saan ito. Kaya napakarami po, kaya talaga siguro hindi naman nila identified kung ano po yun. Do we have Director Sirunay? Nakakuha kaya siya ng update doon sa application? Actually, tinatanong nga po sa akin ni Director Sirunay kanina kung ano yung pangalan ng company kasi hindi po nila alam. Can we ask Dr. Alan Landrito? Dr. Alan? Yes, the name of the company is Dr. Landrito's Health and Wellness Product Trading. Okay. Director Sirunay, kindly check na ibigay na po ni Dr. Alan. Madam Chair, can I continue? Yes, sir. Palagay ko naman po, Madam Chair, nung isubmit ni Dr. Landrito yung application niya, na-describe niya naman siguro yung pangunahing gamot na gusto niyang mabigyan ng LTO. Nakalagay naman siguro ivermectin. At considering na yung gamot na ito ay lumabas na po sa social media, kahit na po siguro sino ay alam na yan, hindi po ako naniniwala na parang hindi man lang napansin nung staff o yung official na yun na dapat tinitingnan mabuti. Kasi nga, lahat po ng makakatulong sa atin sa ganitong klaseng kalagayan ng ating bansa, bigyan na po siguro natin ng importansya. Who knows, Madam Chair, that this ivermectin, which is originally for veterinary use, would also be used for human consumption depending on how the compounding process can be done. It could be the silver bullet that we are all expecting sapagkat lahat nga po ng mga paraan na ay dapat gawin
nakikita naman po natin na overwhelmed na po yung capacities natin. Kagaya ng naririnig ko kanina, halos tatlong oras na ako nakaupo rito. Why can we shift our focus on something that could probably help us? Katulad nitong gamot na ito, na marami rin nagpapatunay, Madam Chair, hindi lang naman karaniwang tao, mga expert din naman nagsasabi. Kaya ako po, ang aking pakiusap, bigyan sana natin ang pagkakataon na wag na nating pairalin yung bureaucrasyang masyadong matagal sapagkat, sabi ko nga, extraordinary measures po ang kailangan kapag ang mga panahong kinalalagyan natin ay katulad ng ganito. At sana po ay magkaroon ng commitment. Katulad po ngayon, isang oras na po nung banggitin ni Dr. Landrito yon. Hanggang ngayon, hindi pa po ba nakikita yung application na yon? Kanina pa po natin pinag-uusapan ito. Kung talaga pong interesado ang FDA at yung official na yon na responsable doon sa pagtingin ng mga aplikasyon may kinalaman sa ivermectin, kanina pa po siguro nakita niya na. Pero hanggang ngayon po, Director Domingo, hindi pa po nakikita ng officialis mo, ng official mo, di ba? Inahanap na po nila ang Yun po yung problema Yun po yung problema. Tatlong oras na ako nakaupo dito at nakikinig sapagkat napaka-importante po nito. Kung talaga pong interesado yung official na yon na may responsibilidad sa bahaging ito, dapat po mga siguro 10 minuto nakabalik na siya at natawagan niya na kayo na kinoconsider na po niya, na-receive po natin. Dr. Domingo, ang buhay po na masasave natin ay walang katapat Kung minsan po, sa hirap ng buhay, Dr. Domingo, yung pagkain ng aso po, kinakain na ng tao Yung po dog food, nakakain na po ng tao. Ngayon po, kailangan natin yon. Kung sakasakali po, itong ivermectin na to, sang-ayon po naman sa pag-iingat na sinasabi ng WHO official kanina, depende naman po sa pag-iingat. At yan naman po yung nasa formularyo naman pala, pwede naman palang gamitin. Siguro po, Dr. Domingo, kailangan na po siguro nating pagbigyan naman yung magkaroon naman po ang kinalaman tungkol sa pagsisiyasat niyan. O hindi naman po ako siyentipiko, wala naman po akong kinalaman tungkol sa bahagi na yan ng mga produkto at mga gamot. Pero in order for us to be able to help our citizens in our hour of need. Yes. Para po kasi, Madam Chair, ang Yes po. I just want to remind you that your time is up. Kindly wrap up, sir. Yes, ma'am. Parang nagsususpecha lang po ako na yung pong ginagamit na parang counter ng mga bansa na sinasabi nila na walang visa ang ivermectin, nanggagaling po sa malalaking bansa at mayayamang bansa na kung saan ay nagpo-produce ang mga pharmaceutical nila na mga katulad ng Moderna, katulad ng Pfizer. Parang nakikita ko po na kaya nila binablock ang ivermectin sapagkat magiging kalaban nila dito sa ginagawa rin nilang mga bakuna na hanggang ngayon naman ay hindi natin alam kung tayo makakatanggap pa niyan at kung hanggang kailan pa tayo maghihintay. Sana po, Madam Chair, sa magitan po ng pagdinig natin ito at sa inyong pagtataguyod at pangunguna ay mahanap natin yung mga kaparaanan na makatutulong sa ating bansa. At gusto ko lang pong pasalamatan ang aking kumpare, si Secretary Duque, sapagkat isa siya sa nagbukas ng kaisipan ng marami. Meron po akong experience, Madam Chair, kasi kailangan ko ma-share ito. Dahil po na-overwhelm na po yung ating medical system capacity, ang ginawa po namin, yung aking pasyente na hindi na po namin dapat idalhin sa ospital, nakagawa po kami ng paraan na hanapin na lamang yung doktor na po pwedeng pumunta sa mga bahay. Marami pong ganito Imbes na po dalhin natin sa ospital, kukuha na lang tayo ng akmang doktor na pupunta sa mga bahay. Meron siyang kasamang isang nurse. Ang totoo po nyon ay naging maganda po ang kalagayan ng pasyente na 85 years old na po dahil nag-improvise po tayo. So ganyan din po yung ivermectin na
Madam Chair, magkailangan po tayong mag-improvise. Alang-alang na po sa pangangailangan ng ating bansa. Salamat po, Madam Chair. Thank you, sir. Next to us, we'll call on again later, Director Ceruna.